titingnan ay aakalain mong inihaw na isda lang. Pero ito pala ang pinakamahal na isda sa buong Japan, ang Japanese eel. Ayon sa Business Insider, noong 2018, ang 1 kilo ng baby eel ay nagkakahalaga ng around $35,000 o higit sa 1.9 million pesos sa pera natin ngayon. Grabe, milyones ang halaga, kaya binansagang white gold. Kaya naman maraming restaurants ang nagluluto nito dahil paborito ito ng mga Hapon. Tingnan nyo, sobrang daming igat. Parang ahas kung titingnan. Pagkalagay ng pagkain ay agad nilantakan ng mga igat. Ganito naman ang itsura ng baby eel o glass eel. Bago sila magkaroon ng kulay, transparent pa ang kanilang katawan. Pero bakit nga kaya napakamahal ng Japanese eel? Ang Anguilla japonica o Japanese eel ay isang uri ng eel na matatagpuan hindi lamang sa Japan, kundi pati na rin sa China, Korea at Northern Philippines. Mukha mang ahas, isa itong nocturnal fish. Mahilig silang magtago sa bato at putikan sa araw, kaya mahirap hulihin. Ang Japanese eel ay isang uri ng unage o freshwater eel, habang ang anago ay saltwater eel na buong buhay naninirahan sa dagat. Bagamat freshwater eel sila, nagsisimula pa rin ang kanilang buhay sa dagat at lumilipat lamang sa freshwater habang bata. Kaya naman kaya nilang mabuhay sa iba't ibang kondisyon ng tubig. Kadalasang hinaharvest ang mga eel sa ilog at sapat tuwing spring. Sa Japan naman, ang mga baby eel o glass eels ay inaalagaan sa fish farms hanggang sa mag-mature at maging yellow eels. Sa ngayon, wala pang fish farm na nakakapagparami ng eel mula sa itlog, kaya umaasa pa rin sila sa paghuli ng glass eels para kumita. Inaalagaan ang mga Japanese eel sa loob ng 6 hanggang 12 months hanggang sa lumaki at maibenta. 2 hanggang 3 beses kada araw silang pinapakain ng halo-halong fish meal, wheat, soybean meal at fish oil. Hamon dito ang tiyaking nakakakain ang libo-libong eel, kaya kailangan ng tiyaga at maayos na paraan ng pagpapakain. Kailangang magdoble ingat sa pag-aalaga ng Japanese eel. Isang sakit lang o aksidente, pwedeng masira ang milyon-milyong puhunan sa farm. At kapag sapat na ang laki, inaahon ang mga eel at sinusort ayon sa sukat para malaman kung saan sila ibibenta. Kadalasang ibinebenta ang mga ito sa mga restaurant, lalo na sa Japan kung saan popular ito buong taon, pero mas mabenta tuwing summer. Karaniwan itong inihahanda sa kabayaki style. Iniihaw, tinutusok sa stick at nilalagyan ito ng toyo at mirin o rice wine. Pero bakit nga ba binansagang pinakamahal na isda ang Japanese eel sa Japan? Dahil sa mataas na demand mula sa mga restaurant, tumataas din ang presyo nito. Sa sobrang mahal ng mga Japanese eel ay tinawag na rin itong white gold. Dahil sa biglaang pagbaba at hindi stable na supply ng glass eel, ay malaki ang agwat o fluctuation ng presyo nito bawat taon. Ayon sa Business Insider, noong 2018, ang 1 kilo ng glass eel ay nagkakahalaga ng around $35,000 o higit sa 1.9 million pesos sa pera natin ngayon. Noong 2020, bumaba ito sa $11,680 per kilo o humigit kumulang 658,000 pesos sa pera natin ngayon. At ayon sa NHK World Japan, noong 2024 naman ay tumaas ito sa $16,000 o humigit kumulang 890,000 pesos sa pera natin ngayon. Meron din kasing health benefits ang Japanese eel. Sagana ito sa protein, kaya maganda itong kainin for improving muscle growth and metabolism. Mayroon itong vitamin A, B, and E na parehong tumutulong magpalakas ng ating immune system. At mayaman sa DHA at EPA na nakatutulong sa pagpapababa ng ating kolesterol. Ayon sa Science Direct, merong 19 species or subspecies sa genus Anguilla o commonly called freshwater eels. Pero marami sa kanila ay nanganganib ng mawala. Noong 2014, idineklara ng International Union for Conservation of Nature o IUCN na endangered ang Japanese eel dahil sa habitat loss, overfishing, polusyon at mga hadlang sa kanilang migration. Dahil dito naging hamon para sa industriya
ideya ang pagpapanatili ng populasyon ng eel. Simula noong 1980, bumaba ng higit 75% ang global na panghuhuli ng eel. Gayunpaman, may mga hakbang tulad ng regulasyon sa pangingisda, pagpapalaya ng adult eel pabalik sa tubig at pananaliksik para maparami sila sa fish farms. Kaya't mahalaga ang pagtutulungan sa pangangalaga ng Japanese eel upang mapanatili ang kabuhayan, kultura at kalikasan para sa susunod na henerasyon. Kayo mga ka-awesome, nakatikim na ba kayo ng napakamahal na Japanese eel? This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!